Magandang buhay po sa ating lahat. Ito po sa harapan natin yung yung tulod ng bayabas. So ito mong tulod ng bayabas nito, ito po yung pinakagamot namin at antibiotic during the time na 70s. 70s po ako, no? So ito yung ginagamit namin sa after kang ma-circumcise o after mong magpatuli, no? During that time, ang pagtutuli po, pukpok lang. No, pukpok lang yung gamit sa pagkakalpintero. Yun lang ginagamit ng nagpupukpok para tuliin ka, no? Ito lang ang maging antibiotic mo. So during that time, very challenging po yung yung pagpapatuli. Maniwala po kayo. Kasi po nung panahon na yon, sa baryo sa amin, ah, siguro halos lahat ng mga kalalakihan doon dumaan lang po sa pukpok, no? O doon sa alam po nila yan yung pukpok na circumcision o yung pagtutuli. Ito po yun, yung tulod, no? So kukuha po tayo dito ng tulod. Medyo iniiwas ko po yung telepono natin, mainit na, no? Minsan po nag-overheat sa araw. Mainit na po dito. So ito po yung pinakatulod niya. Yan nangyayari. Ito, no? By schedule po noon yung pagka-circumcise, no? Sa nung panahon namin. So ang noon, may pattern siya o ulmahan. Ipapasok yung balat ng ari mo doon, tapos po yung pat o labaha, pag nakapasok na po yung balat mo doon, pipiliin nung nagtutuli si Tang Simeon Manalastas sa Pansinaw Candaba. Shoutout po, BM Lobdb na Manalili, no? Ay Manalastas. Siya po yung pinakasikat na nagtutuli nung panahon namin doon. So hingil ka ng schedule sa kanya kung kailan maluwag ang oras dyan, dahil po literal na magsasaka siya. Marami siyang kalabaw nung panahon nun. Marami pong kalabaw nung panahon namin, no? So hindi ka ng schedule sa kanya para magpatuli at siya magbibigay ng schedule kung kailan ka babalik. Normally umaga po yon, no? Umaga yung pagtutuli para hindi siya ganong matugo. So pag nakakuha ka ng schedule sa kanya, ibigay ng schedule, kung pinalad ka, bawa pumunta mo ng hapon, sabi niya balik ka lang bukas sa umaga, magdadala ka nito na tulad ng bayabas. Ito yung magiging antibiotic mo, no? So ang gagawin po namin, sabay kami ni Kuya Ricky Malyari, no? Kuya Ricky Malyari. Ang gagawin po namin noon, pag nakakuha ng schedule kay Tang Simeon, maliligo muna kami sa ilog. Talaga magbababad ka muna doon para lamigin ka. At the same time, medyo malinis ka, although wala nang pabango nun. Tapos yung balat mo mas manipis na, no? So pag nakaligo ka na sa ilog, diretso ka kay Tang Simeon, dala mo ito. At saka yung ginawa ni nanay na lampin doon sa ari mo para after yung gilitan, may pambalot ka. So pag yung pagtuli po nun, ipapasok yung ari mo doon sa molde, ihiwala yung balat. Yung balat ang nasa itaas, no? At nasa itaas yung balat. Pag nahiwalay na, pipiliin yung walang ugat. So minsan may mga pukpok o yung hiwa na diretso, iba naman patagilid. Dahil nga iniiwasan yung pinakaugat, baka maputol, no? Kasi hiwa po yan, hindi putol balat. Hiwa balat lang, no? Yan. Ito yung ginagawang antibiotic namin. So, pag napakasakit po ng proseso noon, nung napakasakit po yung proseso ng circumcision noon, no, pagtutuli kasi manual po. Walang anesthesia o pakapata sa kamampangan, no? Walang pakapata, no. So, ang challenge mo noon, dahil nga napakasakit, minsan ayaw mo. Kaya lang pag hindi ka po nagpatuli nung panahon na yon, ibubuli ka na na una, good morning po. Ibubuli ka na duwag ka, no? O Amerikano ka, ganun. Kasi sabi nila, ganun nga. Hindi ko po sinasabing totoo ito, ha. Nung panahon namin, ganun ang ibubuli sa'yo na Amerikano ka dahil nga hindi ka tuli, no? So, yung isang challenge doon, yung paano mo nga gagawin dahil nga napakasakit po ng proseso. Yung gagawin po namin, yun nga, nakakuha ng schedule, magdala ka ng lampin para sa ari mo. As ito isa ito, no? So, ang nangyari po noon, kasabayan ko yon, yung pisa ko na matanda sa akin, si Kuya Ricky. Naniniwala po kung matapang yun. Nangyari po, ang pagkakamali ko lang po, nauna po siyang sa akin na magpatuli.
So mas nakano po sa akin yon, mas negative po sa akin kasi nakita ko yung proseso paano gawin yung pagtutuli. Napakasakit po noon panahon na yon. Total hindi na rin ginagawa ngayon, baka matakot yung bata na magpatuli. Ngayon po napaka-easy na lang nung pagtutuli, no? Napaka-easy na lang ng pagtutuli ngayon kasi nga doktor na at saka may anesthesia. Nung panahon po namin masakit talaga. So yung proseso po masakit. Kung nakikita kong pinukpok na si Kuya Ricky, lumabas yung dugo. Pero sa kanya matapang talaga, parang wala man eh. Pero ako ang ano ko lang, negative po sa akin kasi nakita ko masakit nga yung proseso, parang wala pa, masakit na sa akin. So sa kahiyaan po, tinuloy ko na rin. Pero halos ano po, himatayin ako nung ako yung pukpukit, no? So habang pinoprocess ni Tangsim yun, yung magtutuli, ng panahon na yun, inunguya mo na to. Eto, ngunguyin mo na to. Ngunguyin mo to. So habang po pinoprocess niya, ready siya, sabi niya nguyain mo na yung dahon ng bayabas, yung tulod ng bayabas. So ang nangyayari po minsan, may mga cases na sa sobrang sakit, inunguya nila, sabi na tingala ka sa langit para hindi mo makita kung kailan darating yung pinakalabaha o yung pinakapat, no? Pag pinukpok niya, may mga nangyayari po na sa kwento, nalulunok niya dahil nga sa sakit, nalunok niya itong ano, tulod ng bayabas. Ito, nalunok niya. May iba naman na ibubuga dahil dun sa sobrang sakit, no? So sa case ko po, nung ako na, hindi ko naman naibuga, no? So after niyang hiwaan, kung isang hiwa lang o isang pukpok lang, maswerte ka. May 2 pukpok, 3 pukpok, depende sa swerte mo, no? Depende doon siguro sa balat mo na naka ano doon, no? Yan po yung ano pinakatulod. Ito yung ngunguyain mo, no? Ito yung ngunguyain mo. So pagkikita ko sa kanyo parang ginunguya, ano? So ito, ngunguyain natin, no? Ito sana makita nyo na yan. Ayaw nung ano. So iharap mo lang sa akin. Ngunguyain ko po to, ano? Ito galing po ito. So habang pinupukpukan, ninunguya mo na to. After niya pong pukpukin, kung isa, dalawa, swerte ka. After po nguyain to, sabi ni Tagsim yun sa'yo, yung nagtutuli, idura mo doon sa sugat, no? So yung inuya mo na ganito na tulad ng bayabas, ito po yung magiging gamot mo sa sugat. Pag nalinis na yung dugo ni Tangsim yun, idudura mo to doon sa sugat ng ari mo. Then yung lampin, babalutin doon sa lampin. Kasama ito nasa sugat mo. So uwi ka, pasalasalampak ka nun dahil nga may sugat ka, no? So alam nila na nagpatuli ka yung panahon na yun. So every morning naman, ang gagawin ni nanay, kasi araw-araw mo lilinisan yun, kukuha naman siya ng mga dahon na ano na, matanda na, ilalaga niya ito, no? Ilalaga niya yung may ano na, may gulang na o matanda na dahon. Ito yung magiging ano mo, panglinis sa sugat araw-araw na may asin, na mainit. Bababad mo yung lampin para maalis yung pagkakadikit ng sugat. Tapos may asin yung tubig, kulay ano na yon, red black. Dahil nga mabagsik ito, pero napaka-effective po na ano to. Napaka-effective po na antibiotic sa sugat. Kahit po ngayon, no, nangyari pa ito. So, dun sa panahon namin, siguro halos 100%, halos lahat nagpatuli yung mga kabataan na kabatch ko. Alam ko meron din na ilan na hindi nagpatuli, no? Pero hindi natin sasabihin kung sino yun. Kaya lang, magiging bully sa yon hanggang sa magbinata ka na alam nila sa baryo, ikaw hindi ka nagpatuli. So, yun ang challenge mo. Kahit masakit yung proseso, papayag ka ng pagpatuli, no? Yun po. So sa panahon ngayon, hindi na po nangyayaring gano'n na circumcision na pukpok. Pukpok ang tawag dito dati, no? Pupukpukin lang. So maswerte po yung mga bata ngayon na hindi na nangyayari yon. So according to Bible po, ng utos ng Diyos doon, part of the Bible, nandiyan po yan. Sa alala ko po, dapat matuloy yung lalaking bata matapos niyang ipanganak, 7 or 8 days yata, nandun po sa dalawa, no?
Tama niyo po ako kung mali ako, tatanggapin ko po 'yan, no? Pero sa alala ko doon po. So sa panahon ngayon hindi na po nangyayaring gano'n, no? Wala na pong tulian na pukpok, bawal na, no? Normally minsan yung iba pagkakasilang sa ospital tinutuli na. Yung iba naman grade school pag bakasyon dun po siya tutuliin. Sa health center libre, yung may pera naman po sa private doctors. So yun po yung story niya, no? Yung tulod ng bayabas. Sana po may natutunan kayo kahit papano. So nung panahon po namin, yun po yung talaga yung literal na gamit ng tulod ng bayabas. Salamat po, mag-ingat po kayo lagi. Sana lagi tayong safe, healthy, at blessed po tayo sa buhay. Magandang buhay po sa ating lahat. Salamat po sa panonood.